Ayon po sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 2.0 million Filipinos ang walang trabaho sa Pilipinas noong April 2025. Dahil po dito, tumaas sa 4.1% ang unemployment rate sa bansa o yung mga walang trabaho, Leslie. Tama ka dyan, Bien. At syempre kung iisipin pa po natin, kasabay ng pagtaas ng jobless rate ay ang pagdagsari ng mga bagong graduate na ngayon palang nagsisimulang maghanap ng trabaho. Kaya ang tanong, paano nga ba mabilis na matatanggap sa ina-applyang kumpanya? Makakasama po natin live ang TikTok career mentor na si Crazy Roland. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Good morning, guys. Fresh Happy na Rise fresh. and Shine. Sabi ko nga, kinikilig ako kanina nung nakita ko si Miss Chrissy. Kasi fan ako ni Miss Chrissy. Alam ko na yung video niya. Thank you. Alam mo, akala ko nung una, parang sa mga lucky, yung pala HR. HR. Kasi yung parang yung likod parang medyo green, na medyo Parang mga pungsi-pungsi. Oo, parang ganun yung una. Akala ko talaga, pero nang nagsalita na, ay, about pala sa ganon. Sa trabaho pala si Ma'am. So ma'am, ito po, dahil ang resume po ay isa sa mga basic application requirements sa mga nagtatrabaho, paano po ba mag-stand out yung resume ng mga aplikante? Yeah. Alam mo, I wanna answer you directly ng practical steps na ganito dapat gawin mo or ganyan dapat gawin mo. Pero I think gusto ko munang simulan siya na dapat ang starting point. Kapag ka gusto mong maghanap ng trabaho at magsusulat ka ng resume mo, kailangan isulat mo muna siya sa isang scratch paper. Yung story mo, ano ba yung story ng career na gusto mo at kung ano yung naging experience mo bago mo siya ilipat sa papel. Okay. So, kailangan clear ka. Number one, ano ba yung mga strengths mo? Ano ba yung skill sets mo? Ano ba yung experiences mo? So, pag nalista mo na yan, di ba, mas madaling ilipat yon para magkaroon ka ng clear storyline. Kasi what will make your CV stand out is clarity in terms of your storytelling. So para sa ating mga ka-RSP, listen very carefully. Yes, especially sa mga bagong graduates. At sa mga graduate pa lang. Correct. May format po ba na recommended kayo pagdating sa paggawa po ng resume? So, yes. Actually, personally speaking, kailangan practical tayo 1 to 2 pages lang. Ayun. Anything beyond 2 pages, parang drag na yon para sa isang recruiter, para sa isang manager. And also, it shows na puro ka kwento. Hindi mo nina-highlight kung ano ba yung talagang experience. So, number one, magsimula ka. Kung wala kang experience, kung fresh graduate ka, magsimula ka kung ano yung pinaka-core skill sets mo, ano yung na-experience mo. And then, syempre, dahil fresh grad ka, puro school orgs lang yung masusulat mo. Correct. Very important na mag-focus ka kung ano yung mga results. So, in short, ang CV dapat makikita mo na may mga numbers. Hindi puro words lang. Hindi puro kwento. Yes, less words better. Some combination of numbers, percentage, output, results, the better. Okay. Mas maganda pala yun. Oo, so kasama dito yung mga GWA, General Weighted Average. You know what? Honestly speaking, hindi na masyadong super importante yun. Kasi syempre, iba't ibang school, iba't ibang format. Diba? Merong ibang school ang 1 ang pinakamataas, merong ibang school 4 ang pinakamataas. Correct. So, I think what would be good to include na lang is kung may Latin honors ka. Ano yung Latin honors? Cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Alright. Alam mo, Les, sa pag-apply ng trabaho, pinaka-kinatatakutin kasi ng mga aplikante yung job interview, Ma'am Chrissy. Ayun. Kahit Yun ako talaga. dati, nung nag-a-apply ako, kinakabahan din ako sa job interview kasi baka hindi magustuhan ng recruiter yung sasagot ko. So, paano po ba maghanda para sa job interview? Actually, ang ganda ng sinabi mo, baka hindi magustuhan ng recruiter yung sinasabi ko. So, paano, ang pinaka-importante, and babalik tayo sa kung paano mo sinulat yung CV mo, ganun ka rin magpe-prepare. Kailangan ikaw yung author ng CV mo. So, ikaw din yung magiging author ng storytelling mo pag ini-interview ka. And ang pinaka-importante, dahil alam mo yung sinulat mo, you control the narrative. And kapag may control ka, tumataas yung confidence mo. Go to the interview with the mindset that I will be myself versus I will please you. Ayun. Para naman kasi, kailangan kasi talagang alam na alam mo eh. Yes. And alam mo, psychologically, pag inisip mo na ang isang bagay, alam na alam mo, kabisado mo. 'Di ba?
kabisado mo, kasi totoo ka, mas madaling ikwento. Ang goal sa interview ay hindi perfection. We should never aim for perfect. Oy. Kasi wala mang perfect eh. Correct. Diba? Ang goal is to be you. Ang goal is maging authentic ka. Ayun. Sa interview po ba, okay lang po bang tanungin agad kung magkano ang salary? Ayan. Naku, meron mga Ay, ganito. oo. Kahit sa online, nakikita ko Yeah, good Yung mga question. Gen Z, Yes. medyo And- nagtatanong agad, magkano agad And yung sahod. minsan may mga ibang recruiters, mas gusto nila, diretsahan na tayo, transactional na Yes, tayo, tanungin yes. na kita. Or yung candidate, dahil siguro na napaso siya before, Correct. minsan sasabihin niya, magkano ba budget na to? So, ako personally medyo turn off yon. Parang imagine mo, nakipag-date ka, tatanungin mo ba dun sa first date mo, papakasalan mo ba ako? Oo Parang nga. ganun yung dating, di ba? So, ang advice ko is that, timing is everything. Pakinggan mo muna, intindihin mo muna yung role, magpakita ka na muna ng genuine interest Yeah. Correct. sa role. Then, sa pinakadulo, paano ba pwedeng practical na pwedeng tanungin? Thank you so much for the interview. I really enjoyed it. I wanna understand, do you have a range or a budget for this role? In Tagalog, pwede mo sabihin na, maraming salamat po. Gusto ko po sanang maintindihan kung ano po ba yung range or budget for this role. Ito naman, Doc, paano po i-handle when it comes to rejection? Kasi syempre hindi naman, sabi nga hindi naman Hindi naman araw-araw lahat Pasko. kaya. Oo. Di ba? Oo. So, Doc, ano po yung ma-advise nyo para ma-handle or ma-manage yung rejection? Hindi ako doktor. Oo nga, natawag mo ng doktor. Sorry, Ano ako? Ma'am Breezy, sorry. Doctor lang ako ng mga bigo. Char, joke lang. Ng mga bigo, parang iba yun. Hindi to Valentine's Day class. No, but basically, part of rejection, kinakain mo dapat yan every day. Yeah. Diba? In Yes. everything and anything you do, I think ang pinaka-importante is to see that when the role is not for you, that means it's never going to be for you. Uy, gusto ko yun, ha? Diba? So it's important that with every quote-unquote rejection that you get, demand from the recruiter, demand from the interviewer, feedback. What Kasi- went wrong? Use the pain, 'di ba? Pag nire-reject ka, sakit, men, Aray! 'di ba? Yeah, Exactly. So use the pain to your advantage to be better. So call out, shout out to all the recruiters and the interviewers. Hiningan mo ng time yung interviewee. The best thing you can do to the interviewee is not just to give them a job, but to give them honest feedback so that ikaw alam mo kung paano ka mag-i-improve to the Yeah, next correct. interview. Correct. Sabi nga nila, practice, 'di ba? Correct. Uy, maraming salamat. Para sa mga ka-RSP natin na gusto namang magtanong o kaya naman ang patuloy na pakinggan ang mga advice at tip, saan po ba nila kayo maaaring i-follow? So you can follow me. I'm on Facebook, TikTok, and Instagram. It's called at Chrissy Talks HR. I will try my best to answer all your questions, especially the important questions. Uy, thank you, Ma'am Chrissy. Thank ah. you so Marami much. kaming natutunan. And syempre, Yes. ating mga ka-RSP, for sure, marami ang mga yan natutunan sa inyo. Maraming salamat po, Thank Ma'am you so Chrissy much. Roland. Thank you, Chrissy. Thank you.